So, ayan mga ladies, mga gentlemen, hello sa inyong lahat. So, nandito na naman ang inyong man behind the lens. And ngayon, sa vlog na ginagawa natin for today, meron akong ilang mga bagay na gusto kong ibahagi sa bawat viewers na nanonood ngayon. Lalong-lalo na sa mga young adults na katulad ko. Hindi po natin maikakaila na once upon a time, dumaan tayo sa pagiging estudyante. At hindi rin maikakaila na kung ano ang ugali ng mga estudyante noon, meron pa rin tayong nakikita sa kasalukuyang panahon. So, sa ating honest opinions na gagawin natin ngayon, i-share ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga types ng estudyante na hindi na nawala mula noon hanggang ngayon. So yon mga ladies and mga gentlemen, we will be talking about some of the personalities, behaviors, and attitudes na makikita sa mga estudyante kahit pa nung previous hanggang sa present generation. So, once again, isang malaking shoutout na naman sa nag-iisang Boss A, Ariana Kamalayan. So, siya rin po ang nag-recommend ng topic na to para gawin to. So, paano ba yan mga ladies, mga gentlemen? Simulan na natin. Unang type ng estudyante, achievers. Ito talaga yung hindi mawawala sa kahit na anumang generation ng mga estudyante. So, alam naman natin na sa isang particular na batch, na classroom na section, hindi mawawalan ng pinakamahusay, pinakamautak, at pinakamatalino na estudyante. Sila yung hindi natin maikakaila ay nangunguna at pumapaldo every class recitation. Sila din yung sobrang tataas ng score sa bawat output na ipinapasa nila. Assignments, activities, artworks, and so on and so forth. Kaya sila nagiging achievers, sila yung number one sa perseverance, sila yung number one sa effort. Makikita natin yan sa lahat ng aspeto. And syempre, kapag sinabi nating achievers, sa bawat recognition, moving up at graduation, sila yung pinaka-pinapalakpakan every time na sila ay umaakit sa stage. Isa pa dito, sila din yung pumapaldo pagdating sa awards at medals. Tama ba? Pangalawang uri ng estudyante. Ito, hindi rin ito mawawala from the previous generation until the present generation, the brawlers. So, sino nga ba yung mga brawlers na to? I'm not talking about the run online stuff ha. Sila yung mga laman ng trouble, sila yung mga laman ng away at mga suntukan. Madalas nga, sila pa yung numero uno pagdating sa cutting class. One more thing about the brawlers, sila din po yung mga nang-aape at mga nang-bubuli ng kanilang mga kaklase. Ito yung isang tipo or aspeto na hindi po talaga natin maikakaila. And take note ha, natutunan ko din ito several years back. Ang mga brawlers na to, ang mga tinatawag din po natin na mga LLG, for short, laging laman ng guidance. So sila yung mga laging napapatawag every time na may gulo, may away, may nahuhuli na nagkakating classes. Pangatlong uri ng estudyante, the cuties. So pag sinabi natin cuties, sila yung mga sobrang distinctive pagdating sa face card. Guwapo, maganda, cute, good looking. One more thing, sila yung nagmimistulang celebrity sa loob ng paaralan. Lalong-lalo na kung yung mga gwapo at magagandang nilalang na ito ay tipong mga transferee. Akala mo kung sinong artista ang dumating sa paaralan na halos kulang na lang ay dumugin at kuyugin ng mga estudyante na bigla-bigla na lamang nakakakita sa kanila. Meron ako naalala when I was in high school. Meron kaming na-encounter noon na transferee na student, and hindi namin alam magiging kaklase pa namin siya. So, kung nung panahon na yun, trending na trending yung face card ni Harry Potter, o di naman kaya ay si Daniel Radcliffe. So talagang sabi pa kanila kabukado ni Harry Potter yung get up, yung ayos, yung gayakan, yung hairdo. Harry Potter na Harry Potter daw. Kadalasan nga sa mga
cuties na student na to, sila yung tinatawag natin na magnet. Sila yung tinatawag na guy or chick magnet, na kapag na-attract ang isang estudyante o ang kanilang kapwa estudyante, physically, kagulo na, sila ang lalapitan. Yung tipong magpapaselfie pa talaga para masabi mo lang na you have the moment with that particular beautiful or handsome person. Wag ako. Mga patuloy ng estudyante, mga daydreamers. Ito yung mga kulang na lang, kantahan mo lang na nanaginip ang matching na katulala sa saging. Lalong-lalo na kung ang laman ng dinedream nila, crush nila. Imagine nyo na lang na meron kayong isang estudyante na parang nagkakaroon ng pakpak sa kanyang mga ulo every time na naiisip niya yung crush niya. Lumilipad ang diwa, iha. Alam mo yung tipong sila yung numero 1 na nahuhuli ng teacher na hindi nakikinig dahil sa halip na sila ay nakatutok or nakafocus sa klase, si crush ang iniisip. Kaya nga totoo ang kasabihang, too much thinking of your crush will make your grades crash. Itong uri ng estudyante ito, hindi talaga ito mawawala sa eksena. Yung mga talkative, maingay, madaldal, malakas ang boses, lahat ng kaklase, iniingay nila, kinakwentuhan nila. Ito cut the story short, ginugulo nila. So aside sa mga daydreamer, isa din sila sa mga nahuhuli ng mga kaguruan. Lalong-lalo na they cause distraction sa buong klase. So shout out dun sa isang estudyante ko dyan, aka Master Omsim, na wala nang ginawa kundi mambulaw ng kanyang mga kaklase, may klase man o wala. So sad to say, those talkative people are sometimes the number 1 cause of distraction sa loob ng klase. Mga estudyante, tama ba ako? And one more thing, yung mga talkative person na to, sila yung bumabangka kapag merong chismis, kwentuhan, o ano yung mga ganap. Kami ng mga batang 90s, ang mga talkative na person ay madalas nahihilig manood ng Asian novela, K-drama, o di naman kaya ng anime. Napapagkwentuhan nila kung ano ang latest sa mga napanood nila. So sa lahat ng mga batang 90s, shoutout sa inyo dyan! Ang pang-anim na type ng student, mga skilled, talentado. So, unang skilled type ng student is yung mga tipong sila yung mga laman ng contest, mga tumutula, mga kumakanta, mga sumasayaw. And kung academics naman yung pag-uusapan, ang mga skilled students na to ay bumibida kapag magtatahi at magka-gardening sa subject na TLE. So, yung mga skilled students na to, sila yung mga takbuhan ng mga estudyante na hindi ganun ka-skilled sa ganitong klase ng subject. So, pasalamat na lang tayo na nung high school ay meron tayong mga ganitong skilled students na willing tulungan tayo kahit tipong nauubusan na sila ng pasensya. Next on the list, the walking encyclopedia. So, madalas yung mga matatalino at mga achiever students natin ay mga takbuhan natin, lalong-lalo na kung meron tayong mga bagay-bagay sa mga subject natin na hindi natin alam. So, of course, sila yung unang tatakbuhan natin, yung mga mahuhusay at matatalinong mga kaklase natin. Pero hindi sa lahat ng oras kapag sinabi nating walking encyclopedia ay yung mga matatalino. Minsan, nagmimistulan din walking encyclopedia yung mga kaklase natin na siguro hindi man ganun kahusay, karunong katalino, pero mahilig mag-aral at magbasa. Lalong-lalo na itong mga walking encyclopedia na students na to ay nangunguna kapag review. Lalong-lalo na if there are upcoming quizzes or examination. So, alam mo yung mga tipong alam nila ang isang bagay, hindi na nila kailangang magbasa ng module reviewer o ng libro. Sa mga current generation, meron ba kayong kaklaseng ganyan? The loyalistas. So, kapag sinabi nating loyalistas, sila yung mga malalabelan natin ng mga ultimate sip-sip sa mga teacher. Mga sip-sip na tipong, yes,
maaaring ang objective nila ay para magkaroon ng mataas na grade o kaya mag-feeling close sa mga teacher na nakakausap, nakakakwentuhan o di naman kaya nakakasalamuhan nila. Kaya lang, ang consequence na pagiging sip-sip, may mga kaklase silang napapahama. 'Di ba? Yung alam mo yung tipong sa sobrang bida-bida mo, nakapagsumbong ka na. Kaya nga minsan, ang mga sip-sip na to, sila yung minsang nasisisi o di naman kaya mga nabubugbog ng kanilang mga kaklase, no? Ubod ng tapang. Naku, hindi natin maikakaila ang bagay na yan. Kaya sa mga sip-sip, one piece of advice. Huwag kayong masyadong sip-sip kung ayaw ninyong masaktan. Itong uri ng estudyante na ito ay masyado ng talamak, lalong-lalo na kung may mga nangyayaring quizzes and exam. So matatawag ko silang mga dakilang kopyador. So sila yung mga tipo ng mga estudyante na akala mo ay mistulang giraffe na parang humahabang leeg, makapangopya lang. Alam mo yung tipong dito natin makikita yung mga estudyante na so dependable to their smart classmates. Kaya lang 50-50 ang chances. Pag pinakopya ka, thank you. Pag hindi ka pinakopya, wawa ka naman. Hindi ka na nga nag-aral, bagsak ka pa. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? And lastly, ito yung matindi. Ito, kahit anong generation yung tingnan natin, hindi mawawala ang gantong mga estudyante. Yung mga takas. Mga takas na tipong ang hilig nilang tumakas lalong-lalo na kapag sila ang cleaners or nakatoka na maglilinis ng room. Sila yung mga parang mga ninja na akala mo ay sobrang bibilis kumilos lalong-lalo na sa oras ng linisan. Hindi mo na sila mahahagilap dahil sa kadahilan ng natakasan ka na nila. Alam mo yung tipong paglilinis was never on their vocabulary. I remember when I was in high school, meron akong estudyante or meron akong klase na kada Martes uma-absent sa kadahilan ng ayaw niyang maglinis ng classroom. So, anong nangyari? Ang naging kondisyones sa kanya, every Tuesday, sa guidance office siya, maglilinis para matutukan siya ng class advisor at ng guidance counselor. So, doon sa kaklase ko, aka Mr. Tuesday, na nawawala kapag Martes dahil ayaw maglinis, isang malaking shoutout sa'yo. Alam ko, sumasukses ka na ngayon, pero isa shoutout pa rin kita dahil ikaw yung iconic sa ating batch. Well, ayan na po. I hope natuwa kayo sa Honest Opinion Vlog na naibahagi sa inyo ngayon. So, kung gusto nyo makita ang mga videos ko, i-check nyo lamang ang aking social for more updates. So, sa mga estudyante ko dyan, isang malaking shoutout sa inyo. I hope you like the video. So, doon na po nagtatapos ang ating vlog for today. See you mga kapatid. Adios.